Okay, so ngayon mag-update tayo ng portfolio. Today is December 22, 2024 and yung last na update natin is December 7, 2024. So, andito ngayon tayo sa graph ng PSEI. So, yung December 7 is dito siya nag-close. Ito, nasa 6,700 yung PSEI that time. And as you can see, bumaba siya ngayon. Bumaba siya ng 6,400. No? So, let's check kung gaano to naka-apekto dun sa portfolio natin. So, ito nga pala yung portfolio natin. Itong sa kanan is yung December 7, 2024 and ito yung latest na December 22, 2024. So, as you can see, dito sa before natin, meron pa akong BDO. Etong BDO pala guys, yung ginawa ko kasi dito, nag-alat ako ng play fund. Nagkataon nun na yung BDO is nag-declare siya ng dividend. And alam naman natin yung stocks, pagka nag-declare siya ng dividend, after ng ex-dividend date, bumabagsak na to, no? Yung price niya. Kaya hindi ko na inintay yun. Nung kumita ako ng I don't know, parang 200 pesos yata yun. Binenta ko na rin agad. And wala na rin akong planong mag-alat ulit ng play fund dito sa portfolio ko kasi medyo naging busy ako and hindi ko na siya masusubaybayan, no? So, ayun, binenta ko na yung BDO ko. And as you can see, during December 7 hanggang December 22, nagdagdag ako ng mga stocks. Bumili ako ng 10 stocks ng GSMI ng Ginebra. Bumili rin ako ng 30 stocks ng Metrobank. Bumili rin ako ng 100 ng DigiPlus and 1,000 stocks ng RFM. So, yung A-REIT, as you can see, bumaba siya mula nung December 7 hanggang December 22, no? Naka 11.54% na sana tayo. Pero, ayun, bumaba siya ng 3.98. Pero, okay lang yan. Dividend naman yung habol natin dito sa A-REIT. And, hindi ko na iniisip tong capital appreciation. Kasi, plano ko talaga tong hawakan sa napakahabang panahon, no? And sa Citicorp naman, almost flattish pa rin. Bumaba ng konti. Pero konting-konti lang. And sa DMCI, ayun, bumaba pala to, no? Nag-negative 6.59% na ako dito. And yeah, same din to ng A-REIT. Wala akong planong ibenta to as long as nakikita kong profitable and matatag pa rin yung kumpanya, no? Actually, yung last earnings ng DMCI medyo pababa siya, kaya feeling ko nakaapekto yon kaya bumaba yung presyo ng DMCI ngayon. Pero ayun nga, as dividend investor, hindi ko iniisip talaga tong stock price niya sa ngayon, no? And long term naman to, wala akong planong ibenta to sa ngayon. So, next is yung GSMI. Ayun, medyo tumaas siya. Mula 2.8 naging 6% na siya. And next is yung ICT. Mula 11.98% naging 18.03%. So, tumaas din. And next is yung Keeper. Mula 0.38%, tumaas tayo ng 10.27%. Next is yung Metrobank. Ayun, bumaba rin yung Metrobank ko. 3.41%, naging negative 1.4%. Next is yung DigiPlus. So, ito talagang DigiPlus, no? Pataas ng pataas. Mula 8%, naging 28.49%. Next is yung price. Ayun, bumaba pala yung price. Ito yata yung peak nung price, no? Hindi ako nagkakamali. Nasa 11.88 pesos siya. Yan yung parang naging all-time high niya, hindi ako nagkakamali sa
sa panahong to. So, mula 29.68%, bumaba siya ng 13.52%. So, RFM naman, 14.44%. Ayun, bumaba rin. Naging 10.64%. And, ayan, Semerara tumaas. Mula negative 0.24%, naging almost 1%, no? So, na-reach na pala natin dito yung 200,000 mark. And in terms of capital appreciation, tumaas naman kahit pa paano. 12,966 naging 13,355.34 na siya. So ayun lang guys for today's video. Nag-update lang tayo ng mga stocks natin. And kung gusto nyo nga palang subaybayan yung journey ko sa stock investing, sa dividend investing, you may want to subscribe, like, and please share para mas dumami pa tayo dito, no? So, ayun lang. Hanggang sa muli. Paalam!